Praise God. Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumaganang muli sa bawat isa sa atin. At muli sa pag-aaral ng kanyang salita, ating puntunghayan sa aklat ng Lucas, chapter 11, verse 9 to 13. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Lucas, chapter 9 at chapter 11, verse 9 to 13. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo bibigyan, magsihanap kayo at kayo makasusumpong, magsituktok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda, kaya ay hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. O kung kayo humingi ka ng o kung siya humingi ng itlog, ay kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga nagsisihingi sa Kanya? Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. At ito po yung ating pag-aaralan about the best gift from God, or the best gift of God to us. Kaya dito ito ating titingnan at ating pag-aaralan ang pinakang dakila na regalong maibibigay ng ating Panginoon Diyos ay ito ngang banal na Espiritu. Bagamat mayroon sinasabihan dyan, chapter 3, verse 16, na sinasabi gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino mas sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, nakapaloob po doon, pero nang ibigay ng ating Panginoon Diyos ang Kanyang bugtong na anak, hindi lahat po ay nagtamo ng biyaya. Kaya dito ini-emphasize ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon Kristo sa Kanyang mga sinabi, na kung sakaling matanggap ng sino man ang Espiritu Santo, ito yung pinakang the best na matatanggap na ng tao. Kaya dito pag-aralan natin ano ba ang ibig sabihin ng Espiritu Santo at ano ang mga biyayang nakapaloob sa mga bagay na ito. Dito po makikita po natin kung ano ang ibig sabihin ng mga biyaya, favor na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Ang mga bagay na hindi nakamit ni Hari Solomon ay pwedeng makamit ng bawat isa sa atin dito sa pamagitan ng bagong tipan. Sapagkat si Hari Solomon ay nagtamo ng tinatawag na biyaya, favor na nagmumula sa ating Panginoong Diyos nang humingi siya ng karunungan. At kung pag-aaralan po natin kung anong ibig sabihin ng karunungan, wisdom is an ability to choose right. Ang karunungan ay isang kakayanan na magpasya at lumakad ng matuwid o tama. Wisdom is an ability to choose right, at ang wisdom na ito ay nahingi ni Haring Solomon. Kaya dahil dito, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, ang mga bagay na hindi mo hiningi ay ibibigay sa iyo. At ito nga yung tinatawag na kayamanan, kadakilaan, karangalan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos ay ibinigay pa rin ng ating Panginoon Diyos kay Haring Solomon. Ating puntunghayan sa aklat ng mga hari, 1 King chapter 3 verse 5, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa gabaon ay napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi. At sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon, ikaw ay nagpakita sa iyong lingkod na aking amang si David ng malaking kagandahang loob, ayon sa kanyang inilakad sa harap mo sa katotohanan, sa katwiran, sa katapatan ng puso sa iyo. At iyong iningatan sa kaniya itong dakilang kagandahang loob, na yung binigyan siya ng isang anak na makaupo sa kanyang luklukan na gaya sa mga araw na ito. At ngayon, O Panginoon kong Diyos, iyong ginawang hari ang iyong lingkod na kahalili ni David na aking ama. At ako'y isang munting bata lamang, hindi ko nalalaman ang paglulumabas at pumasok. At ang iyong lingkod ay nasa gitna ng iyong bayan na iyong pinili, isang malaking bayan na hindi mabibilang o matuturingan dahil sa karamihan.
Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama. Sapagkat sino ang makakahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, at hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyo katalinuhan, upang kumilala ng kahatulan. Narito aking ginawa ayon sa iyong salita, narito aking bibigyan ka ng isang pantas at matalinong puso na anupat walang naging gaya mo na una sa iyo, o may babangon mang sino man pagkamatay mo. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan, anupat walang magiging gaya mo na hari, o walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. At kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, iyong iingatan ang aking palatuntunan at ang aking mga utos, gaya ng inilakad ng iyong amang si David, ay aking ang palalaunin ang iyong mga kaarawan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito yung ating makikita. May dahilan si Hari Solomon kung bakit humingi siya ng wisdom. At sabi nga natin sa ating mga pangangaral, unexpected talaga ang mga bagay na ito. Ang dahilan kung ba't ito yung hiningi ni Hari Solomon, nang bigyan siya ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos na humingi ng isang bagay, at ang hiningi ni Hari Solomon ay ang karunungan upang makilala niya ang mabuti at masama para kanyang mahatulan. Ibig sabihin, makilala niya ang katwiran at mahatulan niya ang bayan ng ating Panginoon Diyos na sinasabi ng mga panahong yun ay totoo ngang malaki. Kaya dahil dito, unexpected na sinabi ng ating Panginoon Diyos kay Hari Solomon, ang mga bagay na hiningi mo ay ibibigay sa iyo, at yung hindi mo naman hiningi, ibibigay din sa iyo. Kayamanan, kadakilaan, at karangalan ay mabibigay sa iyo. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Si Hari Solomon ay humingi ng karunungan sapagkat kailangan niya. As in, kailangan niya sapagkat siya'y munting bata nung siya'y maging hari. Then I believe si Hari Solomon ay naghari ay maybe 16 years old or 12 years old. Po. Kaya dahil dito si Hari Solomon sa kanyang kalagayan, may agam-agam siya. Bilang isang hari, paano niya mahahatulan ang kanyang bayan, mailalagay sa matatag, sa mabuti at sa matuwid, at mailalagay niya sa kaayusan. Kaya dahil dito sa kalagayan ni Hari Solomon, nang dumating sa kanya ang isang pagkakataon upang humingi o bigyan ng ating Panginoon Diyos ng isang kahilingan, ang hiningi ni Haring Solomon ay ang karunungan, wisdom. At itong wisdom ay lagi nga natin sinasabi, wisdom is an ability to choose right. At kung titingnan natin, ang nahingi ni Haring Solomon ay ang persona ng banal na Espiritu. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita na yung mga bagay na ito unexpected nga. Gaya ng ating sinasabi, mga pagpapalat biyaya ng ating Panginoon Diyos, nakalaan yan sa pagganap ng kautusan ni Moises. Yung tinatawag na Law of Moses. At dahil dito, kung ating titingnan, yung hiningi ni Haring Solomon, bagamat hindi pinag-uusapan dito yung kautusan, ay nagkaroon ng tinatawag na biyaya mula sa ating Panginoon na idinagdag ng ating Panginoon Diyos yung kayamanan. Idinagdag ng ating Panginoon Diyos yung kadakilaan. Excuse me. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Na yung hiningi ni Haring Solomon na wisdom, higit ito sa batas ng kautusan na inilagay ng ating Panginoon Diyos sa kanyang bayan sa pamagitan ni Moises. At kung titingnan natin ang batas ng kautusan, meron ditong pagpapalat mga biyaya, pero meron din nakalakip na sumpa kapag sinuway. Pero dito kay Haring Solomon, bagamat siya'y bata,
Ibig sabihin, hindi pa nga napuprove ng ating Panginoon Diyos, maging ng mga saserdote, kung ito nga si Haring Solomon ay gaganap ng may buong katapatan sa kautusang ibinigay ng ating Panginoon Diyos kay Moises, ito yung lumang tipan. Pero dahil ang hiningi ni Haring Solomon ay wisdom, ay nananalig at umaasa ang marami na kung saan ay magagampanan ni Haring Solomon ang matuwid na paghahari sa kanila. Even ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga, kahit bagong hari pa lang si Haring Solomon, ay idinaragdag na niya yung tinatawag na mga kayamanan at karangalan na siyang pangako ng tinatawag na kautusan. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos? Wisdom is an ability to choose right, at yun ang hiningi ni Haring Solomon, at ito ay isang persona na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sa aklat ng Kawikaan, ganito po ang sinasabi ng chapter 8, Kawikaan chapter 8 verse 12. Ito ang pagkalagay o pagkasambit sa banal na kasulatan. Ganito ang sinasabi, Kawikaan chapter 8 verse 12. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan, at aking nasumpungan ang kaalaman at gunita. Ang pagkatakot sa Panginoon. Okay, hanggang doon na lang. Sabi rito, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. I wisdom dwell with prudence and find out knowledge of witty invention. Kaya dito makikita natin, binanggit dito na ang karunungan ay isang persona. Akong karunungan. Kaya sabi ng ating Panginoon Diyos, ang karunungan ay mapapabigay sa iyo, bibigyan kita ng isang pusong pantas. Kaya dahil dito sa mga bagay na ito, kung ating pag-aaralan nga yung mga problema nangyari sa buhay ng tao, na wala nga yung likeness and image of God na inilagay ng Diyos kay Adan nung likhain niya ang tao. Dahil pumasok sila sa kasalanan, dahil nawala yung tinatawag na holiness and righteousness, yung likeness and image of God, nawala sa tao. Kaya sabi ng ating Panginoon Diyos, pag kinain nyo ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Then yung physical body nila hindi namatay, pero yung spiritual nila na may larawan at wangis ng Diyos, yun yung nawala. The holiness and the righteousness, at ito ang malaking problema sa lahat at sa buhay ng tao at maging kay Haring Solomon. Na ang sabi nga rito, si Haring Solomon nga ay nagkaroon na rin ng tinatawag na karunungan. Nagkaroon na siya ng wisdom. Ipinangako na sa kanya ng ating Panginoon Diyos ang kayamanan at karangalan. Pero isang bagay, bagamat sinabi ng banal na kasulatan si Haring Solomon, ay ibinibilang na ng ating Panginoon Diyos na kanyang anak, sapagkat yung persona ng banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa kanya. Pero kagaya ng ating laging pag-aaral, yung banal na Espiritu pagdating doon sa lumang tipan, lagi sinasabing apan and unto, hindi dwell and abide. Yung dwell and abide ay narito yan sa bagong tipan. Sa mga tuwid, yung banal na Espiritu ay sumasa kay Haring Solomon, sumasa kanya. Pero hindi ibig sabihin nananahan sa loob niya yung tinatawag na banal na Espiritu. Kaya dahil dito, kung titingnan natin ang aklat ng Ecclesiastes, lagi sinasabi ni Haring Solomon, ay nangarap siya ng maraming bagay na kasiya siya, na magpapagalak ng kanyang puso, at lagi niyang binabanggit, sumasa akin pa yung karunungan. Ibig sabihin, hindi nawawala yung karunungan. Pero nung pumasok siya doon sa tinatawag na kamangmangan at kaululan, yun ang ibig sabihin, wala na sa kanya yung tinatawag na karunungan. Sapagkat pumapasok siya sa tinatawag na kamangmangan at kaululan. Kaya dahil dito, kung ating titingnan, yung Espiritu o persona ng banal na Espiritu sa pamagitan ng wisdom na nahingi ni Haring Solomon, as like na gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, sumasa kanya, pero hindi kailanman mananahan sa kanya. Kasi nga, ang tao nga, ang sabi nga ay nasa ilalim na kapangyarihan ng kasalanan. Ang puso nga ng tao ay mandaraya at totoong masama. Sino ang nakakaalam? Kaya dahil doon, sa lahat ng bagay na ibinigay ng ating Panginoon Diyos,
dito sa kanyang pagkahiling ng tinatawag na wisdom, hindi isinama ng ating Panginoon Diyos yung buhay na walang hanggan. Bakit? Lagi po natin binabanggit ito, maging sa lumang tipan, walang binanggit na tinatawag buhay na walang hanggan o pagkakamit ng kaharian ng langit, sapagkat walang tumutubos pa sa kasalanan ng tao. Kaya hindi nga maaari na magpakailanman ay magkakamit ang tao na gaya ni Haring Solomon ng pananahan at pagkasi ng banal na espiritu. Kaya dito ating makikita, si Haring Solomon, pinagpala ng ating Panginoon Diyos, pero may kulang. At ang kulang nun yung tinatawag na full of joy and full of peace. Sapagkat yung full of joy and full of peace, ito ay makakamit sa pamagitan ng tinatawag na redemption. Subalit sa panahon ni Haring Solomon, wala pang redemption, wala pang katubusan ng ating Panginoon Kristo. Kaya magkaganon man, pinagpalan lubos ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng pinagpala ng mga panahon nilang yon si Haring Solomon. Pero hindi kabilang sa mga biyaya at pagpapalang doon yung tinatawag na lubos na kapayapaan, full of joy and full of peace. Kaya dahil dito si Haring Solomon sa aklat ng Ecclesiastes chapter 2 verse 17, siya mismo ang sumulat nito at natala doon na sinasabi, kinamuhian ko ang buhay sapagkat ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Kaya ibig sabihin, pagod lang daw ang lahat ng bagay kung hahanapin yung lubos at ganap na kasiyahan. Sabi sa English King James Version, I hated life, for the works under the sun is grievous unto me. Mapanglaw na sa kanya. Kaya dahil dito kung titingnan natin, may kulang pa rin, as in may kulang doon sa mga bagay na kinalalagyan ni Haring Solomon, at ito nga ay yung tinatawag nating redemption, yung ganap na katubusan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, ang pagkatubos sa kasalanan. At dito sa tinatawag na pagkatubos sa kasalanan, ito nga yung pinag-aaralan natin, na yung Espiritu ng ating Panginoon ay ilalagay niya sa loob ng mga taong nagkikipagtipan sa Kanya, nagpapatubos ng buhay. Kaya meron tayong mababasa doon sa aklat ng Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Siya yung maglilinis ng ating lahat ng kasalanan, ng lahat ng ating karumihan. Siya yung magbibigay sa atin ng bagong diwa. Kanyang aanisin yung pusong bato at papalitan niya ng pusong laman, at yung kanyang espiritu ilalagay niya sa loob ng taong yaon. Then palalakarin niya sa kanyang palatuntunan at sa kanyang mga kahatulan, at isasagawa nga daw ito nung kanyang mga winner-out. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Ito yung hindi nagawa ng ating Panginoon Diyos kay Haring Solomon. Yung sinasabi na lilinisin sa lahat ng karumihan. Yung sinasabi na bibigyan ng bagong diwa at aalisin yung pusong bato. At papaltan ng pusong laman. At ilalagay niya yung kanyang espiritu sa loob niya. Ito yung hindi nagawa ng ating Panginoon Diyos kay Haring Solomon, sapagkat ito yung mangyayari, magaganap kapag nagkaroon na ng tinatawag na redemption o katubusan. At dito, nakapaloob na dito yung tinatawag na full of joy and full of peace. Kaya merong John chapter 10 verse 10 na ang ating Panginoon Kristo ay naparito sa ibabaw ng lupa upang magbigay ng buhay sa mga tupa. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nang ibig sabihin, yung buhay ni Haring Solomon, hindi po yun naging ganap at hindi rin po yun naging kasiyasiya sa kanyang sarili, bagamat sa mata ng mga tao, yun ang gusto nilang buhay. Kahit ako, yun din ang gusto kong buhay. Pero nung makita ko ang kaloob at katotohanan ng ating Panginoon, kapos pala yung mga bagay na ibinigay ng ating Panginoon Diyos kay Haring Solomon. Wala siyang full of joy, yung ibig sabihin lubos na kasiyahan. At ang isang katunayan nga na walang lubos na kasiyahan si Haring Solomon ay nung nagkaasawa siya ng 1,050. Grabe, 700 prinsesa at 350 mga concubine na ibig sabihin mga alaga niyang babae.
Kaya dito makikita natin kung si Haring Solomon ay may tinatawag na full of joy and full of peace, hindi siya magkakaroon ng ganon karaming asawa. Nang ibig sabihin, sa 1, 5, 10 asawa, hindi pa rin siya nasisiyahan. Hanggang umabot ng 50 ang kanyang asawa, hanggang umabot ng 100 ang kanyang asawa, hindi pa rin siya nasisiyahan. Hanggang sa umabot ng 500 ang kanyang asawa, hindi pa rin siya nasisiyahan. Yan yung buhay ng tao. Nang ibig sabihin, wala pa ng redemption, walang fulfillment of life. Kaya dahil dito sa pamagitan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon Diyos at sa pamagitan ng redemption na ibinigay ng ating Panginoon Diyos, yung redemption at kalayaan mula sa kapangyarihan at kamandag ng kasalanan, kung yun ang mawawala sa tao at siya ay pananahanan ng tinatawag na katwiran at kabanalan sa pamagitan ng banal na Espiritu, yun yung tinatawag na fulfillment of life. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Bagamat sabi nga nung iba ay malalim, pero dapat po natin maunawaan dahil ang Panginoon ang may sabi nito. Ang sabi rito, humingi kayo, bibigyan kayo. Ang tanong, hindi tayo hihingi ng bagay na di naman natin kailangan. At kung sakaling kailangan natin at hindi naman natin naunawaan, hindi pa rin natin yan mahihingi. Kaya dahil dito, sabi dito sa ating teksto, ang Lucas chapter 9, ang Lucas chapter 11, verse 9. Ang sabi roon, humingi at kayo bibigyan. Humanap, makasusumpong. Kumatok at kayo pagbubuksan. O aling ama sa inyo, kung humingi ang kanyang anak ng tinapay, ay bibigyan kaya niya ng bato? O kung humingi ng itlog, alakda ng ibibigay? Sabi niya, kung kayo nga, bagamat masasama, ay marunong magkaloob ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang hindi magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Kaya lang ito yung tanong, meron bang humihinging totoo ng Espiritu Santo sa ating Panginoon Diyos? Nang ibig sabihin, kagaya ni Haring Solomon, maaaring humihingi ang marami ng Espiritu Santo na may taglay na kapangyarihan ng Espiritu Santo sapagkat maaaring ipagmapuri nila ito. At may nakikita naman talaga akong ganon, na sila ay mga puspos ng Espiritu Santo pero ang ugali ay hindi nababago. Bakit sila nagkakaganon? Na ibig sabihin, pinapakita nila sa tinatawag na mga masa o tinatawag nila sa loob ng simbahan o sa loob ng iglesia, sila'y napupuspos ng banal na Espiritu sa pamagitan ng pagsasalita sa wika. Nang ibig sabihin nito ay ina-accept nila o ipinapahayag nila na sila'y acceptable sa Diyos, kaya sila'y napupuspos ng banal na Espiritu. But deep inside, yung puso at isipan nila ay hindi ganon katotoo. Maaaring ipinagmamatuwid lamang nila at ipinapakita nila sa kanilang kapwa na sila'y karapat-dapat sa ating Panginoon Diyos. Kaya sila napupuspos ng banal na Espiritu. Excuse me. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, excuse, medyo nasa mid. Okay. Kaya dahil dito, si Haring Solomon, humingi siya ng wisdom, hindi para ipagmapuri. Hindi para excuse me. Hindi para ipagmalaki, ipagmapuri. Kundi kailangan niya. Ngayon, ang punto ko, sinong tao ang nangangailangan ng Espiritu Santo at nauunawaan niya kailangan niya ito? Kaya niya hihingin sa Diyos. Hindi para ipagmapuri at ipakita sa kanyang kapwa na siya'y karapat-dapat sa Diyos at siya'y kinakasihan ng ating Panginoon Diyos, na siya'y karapat-dapat, malinis at may kaloob o may pagsama ng banal na Espiritu. Kundi kanyang maunawaan, kailangan niya ang banal na Espiritu upang siya ay mabuhay ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos at kalugod-lugod sa kanyang kapwa, na ibig sabihin meron siyang pusong maganda ang kalooban, gaya ng ating pinag-aralan, marunong magmalasakit sa kapwa. Hindi yung ibig sabihin na siya ay may taglay na kaloob ng banal na Espiritu
para siya ay maluwalhati, o para siya ay purihin ng mga tao, o para siya ay luwalhatiin ng mga tao. Kundi kailangan niya ang banal na Espiritu upang sa gayon ay malakaran niya ang buong kalooban ng ating Panginoon Diyos na kalulugod sa Panginoon. Sa bawat oras ng kanyang pagpapasya, sa bawat oras ng kanyang paglakad, paghakbang at sa mga bagay na kanyang ginagawa, ang nilalakaran niya ay katwiran at kabanalan. Sapagkat nakikita niya at nakikita rin naman talaga ito ng maraming mga ngaral, kaya sinasabi nila nobody's perfect, pero hindi yung totoo. Ang plano ng ating Panginoon Diyos, tayo ay maging sakdal. Yun talaga ang plano ng ating Panginoon at hindi natin kaya yon. Pero kaya niya. Sa pamagitan niya ng pananahan ng banal na Espiritu, dito malalakaran natin ang buong kalooban ng Diyos, sapagkat hindi na rin tayo umaayon sa mga bagay na liko, sa mga bagay na mali, o sa mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon Diyos, kung tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu na pinangaral nga natin as a priest of the Lord. Nang ibig sabihin, bilang saserdote ng ating Panginoon, tayo po yung banal na templo, at sa banal na templo dyan, ang nangangalaga ay tayo mismo, at appointed tayo as a priest of the Lord. Tayo yung kanyang mga saserdote. Nasabi nga natin, yung ating mga nakikita, yung ating naririnig, ay bilang saserdote, dapat hindi pumapasok yung mga bagay na liko at hindi kalugod-lugod sa Diyos. At tayo'y mga katiwala ng ating Panginoon. Dahil tayo'y na-redeem at inalis yung pusong bato at binigyan tayo ng pangunawa, ito hindi dahil sa ating sariling kakayanan, kundi merong tumatahan sa atin sa loob ng banal na templo, walang iba kundi yung kanyang Espiritu Santo. Kaya dahil dito, kung ang pagkasi at pagdating ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat isang nagpatubos sa Kanya, ay mangyayari at magaganap, yung full of joy and full of peace, sa kanya din. Yung kabutihan, kagandahang loob, yung kapakumbabaan, na sabi nga tayo'y ipinanganak sa salita ng katotohanan, at ang lalabas sa ating pagkatao, pawang katotohanan lang, sapagkat anak na tayo ng katotohanan. Kaya ibig sabihin, walang lalabas dyan na kasinungalingan. Gaya na sinasabi ng Revelation chapter 14, verse 5, na ang sabi ron, sila yung mga tinubos ng kordero sa ibabaw ng lupa, walang lumabas sa kanilang kasinungalingan. At kung saan naroon ang kordero, naroon din sila. Dito makikita natin yung mga bagay na kung saan hindi ito sa ating sariling kakayanan, hindi ito sa ating sariling galing, kundi ito'y kapangyarihan nga nung redemption. At dahil doon, ang sabi nga, yung banal na Espiritu ng ating Panginoon, ilalagay niya sa loob nila at sila'y magiging templong banal. At kung sila'y magiging templong banal, yan talaga ang pinakamplano ng ating Panginoon, gaya ng pinag-aralan natin ng mga nakaraan. Tayo po ay kakaiba sa mga nilalang ng ating Panginoon. Nilalang tayo ng ating Panginoon hindi dahil sa gusto lamang niya, bagamat mangyayari. Pero tayo ang mga nilalang ng ating Panginoon Diyos na tayo rin yung nagpasya. Ayaw na natin ng mga bagay sa ilalim ng kalikuan, sa ilalim ng kasalanan. Kaya tayo nagpatubos. Then ayaw na natin ang tinatawag ng mga buhay ayon sa kadiliman at ayon sa pandaraya ng sanlibutan ito, na dumaraya sa maraming tao yung islap ng mga kasiyahan pero walang ganap na kasiyahan. Yung mga bagay na tinatawag na makamundo na bagay sa ibabaw ng lupa, may kasiyahan pero hindi lubos. Pero yung lubos at ganap na kasiyahan, ito ay makakamit sa pamagitan ng katubusan at pagbabalik ng righteousness and holiness of God, the likeness and the image of God. Idagdag pa natin, alam na natin ngayon ang mabuti at masama. Tanging Diyos lang ang nakakaalam ng mabuti at masama. Pero nang pumasok nga sa kasalanan si Eva at si Adan, nalaman na rin ng tao. Kaya lang namatay naman yung likeness and image of God, nawala naman yung righteousness and holiness. Kaya yung pag-aaral natin about doon sa tinatawag na first fruits of God's
creature. Nang ibig sabihin, tayo ngayon sa bagong tipan ang kakaibang nilalang. Ibig sabihin, pareho tayong nagkasundo. Nais ng Panginoon at ninais din natin, at dahil sa ating pagkasundo, ang dugo ng tipan, ang bagong tipan, yan yung pinakang kasunduan. Diyan ngayon lalabas yung tinatawag na bagong nilalang. Kaya ibig sabihin na andun yung katotohanan na meron tayong kapayapaan, kapanatagan na sinasabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 8. Hindi nyo nakita ang Panginoon Kristo pero sinampalatayanan nyo. Hindi nyo nakita ang ating Panginoon Kristo pero minahal nyo, inibig ninyo. Dahil dito nagagala kayo ng di kawasang kagalakan at katuwaan. Na hindi may saysay ng pananalita at puspos ng kalwalatian, yun ang pruweba na tayo'y nakipagkaisa sa ating Panginoon. Yung tinatawag na full of joy and full of glory. Yan ay mararanasan dahil yung kaluluwa nating nahiwalay nga sa ating Panginoon Diyos, yung kaluluwang may buhay na dating may larawan at wangis ng Diyos, na nawala na yung righteousness and holiness na siyang larawan at nga ng Diyos, nagkahiwalay ang tao at ang Diyos. Pero dahil dito sa usapin ng redemption, ay maaari tayong makabalik sa ating Panginoon Diyos at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan, sa lahat ng ating kanikuan. Then yung ating kaluluwang may buhay ay makakabalik muli sa ating Panginoon Diyos at bumabalik uli yung righteousness and holiness na siyang larawan ng ating Panginoon. Nang ibig sabihin, nagtatagpong muli or nag-i-embrace, nagbubuklod muli yung ating Panginoon Diyos at yung ating kaluluwang may buhay, at yun yung kagalakan, katuwang hindi kayang ipaliwanag. Sabi nga, nangyari po ito sa mga bata. Sabihin lang natin sa karanasan ng pamangkin ko noon, nung sila'y mga bata pa. Nagkahiwalay lamang sila ng ilang linggo. At nung muli silang magkita, dahil lagi silang magka-vibes, 1 taon lang ang pagitan nila. Sabi nga ay yung higpit ng kanilang yakapan, yung kanilang katuwaan, at kung ano yung meron sa panganay, ibibigay niya lahat sa bunso. At ang sumpaan, hindi naman sumpaan, parang gano'n na rin, huwag na daw silang maghihiwalay kahit kailan. Kasi malungkot na buhat nga naman, sila'y maliliit at magkamalay, ay sila na yung magkasama. At dahil doon, minsan lang naman nangyari yun, nagkahiwalay sila ng 2 linggo. 2 linggo lang. At nang muling magkita, ay gano'n na yung higpit ng kanilang yakapan, yung kanilang namimiss nila ang isa't isa. How much more yung ating kaluluwang may buhay na siyang hininga ng ating Panginoon Diyos. Dahil may namagitang kasalanan, nagkahiwalay nga, nagdilim ang buhay ng tao. Pero dahil sa redemption, dahil sa katubusan, kung tayo makipagkasundo, makikipagkaisa sa mga bagay na ito, muli silang magtatagpo at sa muli nilang pagdadaop o tinatawag na pagkakaisang muli. Ang sabi doon, yung kapayapaan, kagalaan, katuwaan ng ating kaluluwang may buhay, hindi natin kayang ipaliwanag yun. Pero meron. At harinawa, maranasan po natin lahat ng ibig sabihin, yan ay isang pruwebang hindi nakikita na tayo lang ang nakakaalam. Nang ibig sabihin ay na-accept tayo ng Panginoon, hindi lamang siya yung in-accept natin, kundi maging tayo na-accept ng ating Panginoon. At dahil dito, nangyayari ngayon yung tinatawag na puno na tayo ngayon ng kapayapaan, kagalakan, katuwaan, kapanatagan, at nilalakaran natin katwiran at kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito mga kapatid, sa ating Panginoon, kung ating titingnan ang mga bagay na ito, tayo sa ating sarili, hindi po natin kaya. Pero kung nakikita natin, kailangan nga natin yung pananahan ng banal na Espiritu. Andito lang yan sa bagong tipan, kasi sa lumang tipan ay upon and unto ang ginagamit. The Spirit of the Lord is upon them, upon Him. The Spirit of the Lord is unto them, unto Him. Pero sa bagong tipan, the Spirit of the Lord is dwell and abide. Dwell and abide ang ginagamit. Ibig sabihin, nananatili. Sapagkat merong redemption.
Kaya harinawa po, maging malinaw po sa atin yun. Kaya ibig sabihin, dalawa po yung pagdating ng banal na Espiritu, maaaring suma sa atin pero hindi nananahan. Mananahan lamang yan kapag naging malinis sa loob, na sa pamagitan ng dugo ng bagong tipan na maglilinis ng ating buddhi, magiging ganap ang kalinisan yan. At di yan mananahan yung tinatawag na banal na Espiritu magpakailanman. Kaya yan naman yung isa pang kasunod na napag-aralan natin noon, pero madaanan lang natin ng pahapyaw. Kung gigibain natin ang templong ito, hindi na uli matatayo yan. As in, hindi na matatayo, sapagkat alam na natin ang katotohanan. Kaya dahil dito mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, sa kalagayan at sitwasyon na sinasabi ng ating banal na kasulatang binasa, humingi tayo, bibigyan tayo. Kumatok tayo, bubuksan tayo. Humanap tayo, makakasumpong tayo. At ang sabi ron sa verse 13, gaano pa kaya yung ating Ama na nasa kalangitan ang hindi magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. At ito'y isang queuing. At ito ay isang paramdam. At ito'y pahiwatig na pinaka-the best na kung meron tayong mahihingi sa ating Panginoon Diyos, ay ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo. Subalit may proseso diyan. Hindi pag hiningi natin ngayon, tatanggapin na natin. Hindi. Kundi ito'y dadaan sa proseso, kinakailangan ng sisidlan ay maging malinis muna. At bago yan maging malinis, kailangan makipagkasundo siya sa katubusang ginawa ng Panginoon Kristo. At para doon, kailangan niya ay yung pananampalataya, pananalig sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung walang gano'n na pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Kristo at pagpapatubos sa Kanya, kailanman walang kalinisan. Maaaring magsisi tayo pero babalikan uli natin yung ating pinagsisiyan para daw baboy at aso. Na ibig sabihin ng baboy at aso, ang baboy pag nalinisan as in malinis, maganda yung pakiramdam niya. Pero pag naalinsanganan na siya, nainita na sa pakiramdam, wala siyang pinipiling malinis na tubig o maruming tubig. Ang mahalaga sa kanya, masiyahan. Hindi na niya hinahanap kung matuwid o mali, o liko o mabuti. Ang mahalaga sa kanya, masiyahan. Ganun daw ang baboy. Pero kapag tayo'y na-redeem ng ating Panginoon, ni-redeem niya tayo, nang ibig sabihin, matapos niya tayo linisin, hindi natin papangaraping bumalik uli doon sa ating pinagsisiyan sapagkat kontento tayo. Kaya naman tayo pumapasok sa mga ganung bagay na liko at mali, kahit alam nating mali at liko, dahil gusto nating masiyahan. Gusto nating masiyahan sa ating ginagawa kasi nga empty, kulang. Pero kung tayo ay meron ng contentment, meron na tayong tinanggap na favor, biyaya sa ating Panginoon, ba't pa tayo maghahanap ng kasiyahan? Sapagkat pinuno na ng ating Panginoon yung kasiyahan para sa buhay ng tao, at dahil doon hindi na siya madadaya. Kaya dahil dito mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, kaya sinabi natin the best gift of God ay yung banal na Espiritu, sapagkat yun yung kabuuan. Yan yung kaganapan. Nang ibig sabihin ng mga bagay na ito, nakapaloob na dyan yung ating kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Nakapaloob na dyan yung ating kapayapaan. Nakapaloob na diyan yung tinatawag na kagalakan, katuwaan. Yung tinatawag na hindi maisaysay na pananalita na kagalakan, katuwaan. Nakapaloob na rin diyan yung tinatawag pagtitiwala o kapayapaan, o tinatawag nating hindi na tayo nababalisa sa buhay dahil alam natin pag-aari tayo ng Diyos at alaga tayo ng ating Panginoon. Or else, ibinibilang pa nga niya tayong anak. Kaya sabi nga natin, lahat naman ng bata lumalaki, maliban na lang talaga may kanya-kanyang panahon. Bata pa, ay umaalis na sa ibabaw ng lupa. Lahat sila, lumalaki sila sa pangangalaga ng kanilang mga magulang. Ganon din tayo sa pangangalaga ng ating Panginoon Diyos. Matatawiran natin ang mga plano at layo ng Diyos sa ating buhay kung ba't tayo narito sa ibabaw ng lupa, bagamat tayong lahat aalis pa rin sa ibabaw ng lupa. Bagaman ang buhay natin dito ay magiging mabuting halimbawa, magiging huwaran,
magiging daan o daluyan ng katotohanan at biyaya ng Panginoon para itanglaw naman natin sa mga kagaya natin noon na hindi rin alam kung ano talaga ang buhay na tinatawag ng ating Panginoong Diyos. Kala lang siyempre natin noon, yun lang natin nakikita. Kaya gusto natin kayamanan, maraming pera, maraming pag-aari, sikat, kilala, no? Pero si Haring Solomon nga nabigo. And then, alam na rin yan ng mga tao sa ngayon. Lalo na yung mga umiidad na, sabihin na natin mga senior na. Lalo na yung pagka-senior nila ay nasa 70 years old na sila, 80 years old. Marami na akong nakausap na ganyan. Nasiyahan po ba kayo sa kabila na kayo po ay nagtagumpay sa maraming ginusto nyo sa buhay? Lagi sagot nila, hindi. Nasiyahan pero hindi lubos. Ganon din si Haring Solomon. Nasiyahan pero hindi lubos. May kulang pa rin. As in, may kulang. Kaya dahil dito, mga kapatid sa ating Panginoon, ang nais ng ating Panginoon Diyos, mapulpil natin yung kanyang plano. Yung layunin niya sa atin. Na yung biyayang ito ng ating Panginoon, as in, nakalaan naman talaga ito. Hindi lang tayo maging anak ng Diyos, kundi maging makabuluhan din ang buhay natin sa ibabaw ng lupang ito. Maging kabahagi tayo sa paggawa ng ating Panginoon Diyos. At syempre, ito naman ang nais ng ating Panginoon, na yung ating tinanggap, maipasa naman natin sa iba, maipakilala natin, maipahayag din naman natin sa iba. Sapagkat ito yung makabuluhang uri ng pamumuhay, na maiahon natin ang ating kapwa doon sa kalagayan na kung saan sila'y nagdadalamhati. Yun naman ang sinasabi, malapit ang ating Panginoon Diyos para sa kanila. Kasi pag tinawag natin o pinag-aralan natin usaping pagdadalamhati, walang mayaman, walang mahirap dyan. Pero majority nasa mahirap. Pero mayaman man, naandun din sila sa tinatawag na pagdadalamhati. Kasi hindi yun matatanggihan. Pangungulila ng kaluluwa at yung mga circumstances na hindi naman katanggap-tanggap sa kanila, darating at darating yan sa buhay ng tao. Kaya dahil dito yung pagdadalamhati, kapighatian, yung kabagabagan ng loob, nasa lahat ng tao yan, mahirap man o mayaman. Bagamat ang ating Panginoon Diyos malapit doon sa mga tinatawag na sa mahihirap, sa mga dukha, sapagkat sila'y tumitiwala sa Diyos lang at hindi sa kanilang kakayanan o kayamanan. Compare sa mayayaman. Sabi nga, ang mga mayayaman, hindi nila kailangan yung tinatawag na prayer of healing. Bagamat minsan kailangan na nila kapag wala nang magawa yung pera, wala na rin magawa ang doktor. Darating sa kanila yung ganong kalagayan. Pero hanggat may magagawa pa ang doktor, hanggat may magagawa pa ang pera, hanggat may magagawa pang paraan, ang sabi nga ay gagawin. Pero yung pagtitiwala sa Diyos darating lang kapag wala nang magawa. Compare sa mahihirap ay wala talaga. No? Sabi niya, pag nagkasakit ay walang pampa-ospital. Talagang ang tawag ay Diyos kaagad. No? Pero kung talagang magpapakototoo lahat ng mga tao sa ating Panginoon Diyos, masusumpungan naman nila mga biyaya, favor na nagmumula sa iyo. Sa lumang tipan kasi, ganyan yung pangako ng Diyos. Na kung saan ay magiging malusog ang kanilang pangangatawan. Malalayo sila sa mga salot, malalayo sila sa mga karamdaman. Pero kapag hindi nila susundin ang kautusan ni Moises, lagi silang nasa karamdaman. Kaya ibig sabihin, may proteksyon mula sa ating Panginoon Diyos kapag tayo ay obedient sa Diyos. Nang ibig sabihin, hindi dumadating sa atin at hindi ipinapahintulot ng Panginoon yung mga ganong mabibigat na karamdaman. Pero kung hinsusuway sila sa kautusan, yung unang tipan, Law of Moises, kung susuway sila doon, pababayaan sila ng Diyos. Ang sakit karamdaman darating sa kanila, yung mga salot, yung mga kahirapan. Kaya ang proteksyon nila ay yung pagsunod sa kautusang ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moses. Pero ngayon, bilang anak na ng Diyos, bilang mga tinubos na ng ating Panginoon, wala nang usapin. Bilang pagmamalasakit at bilang pangangalaga, hindi naman talaga yung pepahintulot ng ating Panginoon. Bagamat tayong lahat aalis sa ibabaw ng lupa, lagi natin sinasabi. Pero ang pinakang maganda, meron tayong kapayapaan, meron tayong kagalakan, meron tayong katuwaan, na pulpil natin yung plano at layunin ng ating Panginoon Diyos at yung espiritu ng katotohanan, yung espiritu ng pag-aliw, sumasagana sa atin at ang naalaala naman natin, syempre yung ating kapwa, yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kababayan,
Hari nawa, masumpungan nila ang mga biyayang ito ng ating Panginoon Diyos. Kaya po may pangangaral ng Ebanghelyo. Upang sa gayon, pag narinig nila, ma-encourage sila na maipagkasundo rin sa dugo ng tipan at magkamit din ng mga biyaya, favor na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa ating Panginoon, ang mga biyayang ito ng ating Panginoon Diyos para sa lahat. Gaya ng pagtubos sa atin ng ating Panginoon Kristo, na hindi ko pinaniniwalaan noon, pero pinaniniwalaan ko na ngayon. May 20 taon na, o 30 taon na ang nakalilipas. 1991, nang magpatubos ako ng buhay sa ating Panginoon. Nung una, hindi ako naniniwala. Pero, ano pa rin, optional pa rin. Lord, kung gaano katotoo na kami tinubos mo, maging totoo naman po sa buhay ko, nagpapatubos ako. Gusto ko pong patunayan na kami nga'y tinubos mo. Kaya dahil doon, di naman ako nabigo. Sabi nga, yung mga pinagsisihan ko noon, matagal ng panahon, 1991 pa, 2021 na ngayon, di ko naman yung binalikan. Dahil totoo, tinubos nga tayo ng Panginoon. Hindi ko hinanap yon sapagkat meron ng kapayapaan, kasiyahan na sa aking puso, katuwaan sa aking puso, meron katuwaan, kasiyahan sa aking buhay. Hindi ko na kailangan maghanap pa ng kasiyahan. Lalo na kung gagastos ka pa ng mahal, lalo na kung lalabag ka pa sa kalooban na yung magulang, lalo na kung lalabag ka pa sa batas, masiyahan lamang. Hindi na po, sapagkat nang magpatubos ako, merong talagang kapayapaan, kagalangan, katuwaan na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya sabi ko nga, nung maranasan ko yon, wala na akong hahanapin pa. Sabi ko, Lord, kung ang katuwaan, kagalangan ito mula sa iyo, wala na akong hahanapin pa. Kundi ang magagawa ko na lamang, sumunod sa iyo, at kung ano yung kalooban mo, kung ang pinag-uutos mo, yun ang gagawin ko. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, the best gift of God. Yung hiningi ni Haring Solomon, sumaatin. At yun ay sa pamagitan ng dugo ng tipan. Pakikipagkasundo sa dugo ng tipan. Ang tayo maging banal na templo ng Panginoon, at tayo maging saserdote sa templong banal ng ating Panginoon. At ang bunga at dulot nun, yun nga, kagalakan, katuwaan, puspos ng biyaya, at yung kagalakan at katuwaan, hindi nga kayang isaysay, hindi maipaliwanag sa salita. Basta yung full of joy talaga. Sinasabi nga sa English King James Version ng 1 Peter, ganito po ang pagkasabi. 1 Peter chapter 1, verse 8, ganito ang sinabi ng banal na kasulatan. 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat yung sinusubok sa pamagitan ng apoy ay nasumpungan sa kapupurit, kaluluwalhati at ikararangal ng pagpapakahayag ng Panginoong Hesukristo. Na hindi nyo nakita ay inyong inibig. Na bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinampalatayanan na kayo'y nagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kalwalhatian. Sa English, whom having not seen ye love, in whom though now you see him not, yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of joy. Sabi doon, joy o full of glory. Sabi doon ay unspeakable joy. Yun ay mararanasan nung nakikipagkasundo sa dugo ng tipan. Basta tayo ay nagpakatotoo, lalo na naman Panginoon totoo, yan ay magre-resulta ng isang panibagong kapanganakan o pagiging bagong nilalang. Kasama na diyan yung unspeakable joy. Kasama na rin diyan yung full of glory. Kaya dahil doon, ba't tayo maghahanap pa ng kasiyahan, kalayawan? Ano pang hahanapin natin? Kaya ngayon ang sabi ko, after 3 months na magpatubos ako ng buhay sa Panginoon, 1991, nang magpatubos ako, April, birthday ng nanay ko. Pero yung full of joy and full of glory, naranasan ko yun after 3 months. Kaya ibig sabihin, hindi naman agad-agad nung magpatubos ako sa Panginoon ay naranasan ko. Kaya nung maranasan ko yung full of joy and full of glory, unspeakable joy and full of glory, sabi ko nga, wala naman akong pera, wala rin naman akong in-applyan trabaho, wala rin naman akong nililigawan, binata pa ako nun. Anong dahilan bakit ako masaya? Then nabuksan yung pangunawa ko. Na ibig sabihin, yung mga bagay na walang kabuluhan na ginagawa ko, sayang lang yung mga panahon.
Nawalan niya ako ng ganang tumambay. Ay dahil doon, mga kapatid, sa ating Panginoon, as in, napatunayan ko, tinubos nga tayo ng Panginoon. Wala po akong tinuturong anuman, maliban dito. Dahil ito, yung ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Hindi ako nagtuturo na kung saan ay subukan nyo, pero hindi ko pa nasusubukan. Kundi, nasubukan ko na. At ang itinuturo ko na lang ay daan na aking ginawa noon na andito naman sa banal na kasulatan na aking sinundan at pinakinggan ko rin yung ilang mga ngaral. Dahil doon, nakipagkasundo ako personal sa Panginoon Kristo, nagpatubos ako sa Kanya. At doon ko napatunayan ang mga bagay nito sadyang totoo. At ito yung kaloob ng Diyos. Biyaya ng Diyos para sa lahat ng tao, pero harinawa matanggap ng lahat ng mga tao. Nakapatid sa ating Panginoon Diyos, bagamat marami pa tayong mapapag-usapan, pero pansamantala ang mga bagay na ito, the best gift of God. Siya mismo ang may sabi, ang Lucas chapter 11 verse 13, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit ang hindi magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Pero ang kailangan dito ay katotohanan. Bakit natin kailangan? Kailangan ba talaga natin? O ipagmamalaki lang, ipagmamapuri, hindi ganon. Pero kung talagang kailangan natin, gaya ni Haring Solomon na as in kailangan niya, God knows, ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ito, buhay na walang hanggan, nakapakalakip na dito, sabi nga, package deal na. Kapag tumanggap tayo ng panananan ng Banal na Espiritu, napulpil natin yung plano ng Diyos. At yung pinag-aralan natin nakaraan, yung pagmamalasakit niya sa atin, natanggap natin, at ito'y magbubunga ng pagmamalasakit sa iba. Nabigyan natin ng katuparan ang ninanais ng ating Panginoon na mangyari at maganap. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kapurihan magpakailanman sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. If my people humble themselves and pray, if they seek my face